Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin kung saan ang mga whales ay bumili ng $15 billion na Bitcoin. At ayan, nagre-resist po sila or tinatanggihan po nila ang pagti-take profit maski nakikita po nilang yung kanilang Bitcoin holdings ay in profit na po or nagpapakita na po ng gain. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay data shown that long-term Bitcoin holders are holding firm on their commitment to the firstborn crypto. Kaya ayan, matindi po yung pagkakahawak ng mga Bitcoin holders sa kanilang Bitcoin with no aim to liquidate. Ayan, wala na po silang balak na i-liquidate or ibenta ito sa ngayon. Despite recording substantial profit in recent weeks. Ayan, maski meron na silang kinitang malaki nitong nakalipas lamang na ilang linggo. Kasi nitong nakalipas na ilang linggo ay talagang nagkaroon po talaga ng price surge si Bitcoin. Umakyat po siya. Kaya ayan, karamihan po talaga ngayon na holders ng Bitcoin ay ayan, nasa winning side or may kita na po sila. In a recent update, on-chain intelligence firm Into the Block disclosed that despite Bitcoin breaking into the $40,000 range this week, staunch BTC holders are not taking profits. Kaya ayan, ayun po yan kay Into the Block. Ayan, maski ayan, nabasag na ni Bitcoin ang $40,000 na price level sa loob ng linggo na ito. At marami na pong kumita rito na nag-hold ng Bitcoin, ngunit hindi pa rin po sila nagti-take profit. Note that Bitcoin last traded in the $40,000 range in January 2022. As a result, it becomes intriguing that after nearly 24 months of Bitcoin's bearish trend, top holders has chosen not to offload their holdings as a profit. Yan, at a profit. Kaya yan, nung nakalipas pa na taon, January 2022, yung last or yung huli na inakyat ni Bitcoin ang presyong $40,000 na range. Kaya ayan, umabot po ng 24 months bago nakabalik si Bitcoin sa presyong ito. Ayan, at umakyat. Kaya napakahaba po ng period na ito. Kaya ayan, kaya sa napakahabang 24 months na ito ay pinipili pa rin ng mga holders ni Bitcoin na i-hold, na patuloy na i-hold ito. Ayan, long-term BTC holders add $15 billion. Yan, nagdagdag pa yung mga long-term Bitcoin holders ng $15 billion na investment sa kanilang dito kay Bitcoin. On the contrary, these Bitcoin holders have proceeded to hoard more of the cryptocurrency. Yan, imbis na mag-take profit ay mas lalo pa silang muling nag-invest. Specifically, Into the Block noted that the long-term BTC holders have collectively acquired more than 360,000 BTC since early November. Kaya yan, ang dami po ng kanilang hawak na Bitcoin. These amassed tokens now hold a market value of $15 billion at the time of reporting. Moreover, the market tracking platform mentioned that this group of Bitcoin accumulating investors now commands a Bitcoin portfolio of 13.8 million BTC. Yan, ang tindi po. Million na po. 13.8 million BTC. Biruin mo naman, ganyan karami. To put it in perspective, the stock BTC translate to a dollar value of $578.34 billion, which is effectively 70% of the circulating Bitcoin. Ayan, 70%. Potential dump in full-blown bull market. Furthermore, the chart accompanying the Into the Block tweet illustrated a fascinating trend in long-term BTC holders accumulation and sell-off behaviors. Notably, from January 2015 when BTC traded at $264 to January 2017 when Bitcoin reached $999, the accumulation trend showed a considerable increase.
However, balances of Bitcoin holders experience a notable depletion in correlation with the elevated BTC prices witnessed in 2017 to 2018. Similar sell-off and reaccumulation patterns are observable through 2019 to 2020 and 2021 when Bitcoin reached a new peak. Kaya yan, nakikita po natin dito yung historical ng accumulation patterns ng mga Bitcoin holders. Yan. Yung mga holders ay ito po yung kulay blue. Yan, nakikita po natin. Yan po yung kanilang mga action dito, price action. At ito naman yung price. Yan, yung kulay itim ay yan po yung price. Interestingly, the chart from Into the Block indicates that Bitcoin holders have resumed accumulation spree, taking advantage of the lower prices this year. This strategic stockpiling may be in anticipation of more profitable liquidation in a full-blown bull market mirroring scenarios of previous market cycles. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina na yung mga Bitcoin holders or investors ay talagang bumili po sila sa mababang presyo. Nakapag-accumulate po sila. At syempre, sila ay magli-liquidate pagsapit ng bull market. Yan. At meron po tayong dalawa na nakikita ng mga expert na posibleng magdudulot ng catalyst sa bull market na ito. Syempre, yung una ay yung approval ng spot Bitcoin ETF. At yung pangalawa ay yung Bitcoin halving. Kaya yung mga holders ng Bitcoin ngayon ay hindi po talaga sila magli-liquidate muna ng kanilang asset or magbebenta. It is noteworthy to mention that at the current price of Bitcoin, over 80% of holders are in profitable position. Those currently experiencing losses are mostly individuals who purchased Bitcoin during the peak of 2021. Kaya ayan, 80% na po yung may gain or may kita ng mga holders dito kay Bitcoin. Kaya ibig pong sabihin ay 20% lamang yung nasa losing side. At sabi po rito yung mga nasa losing side po na holders ng Bitcoin ay yung malamang ito yung sila yung nakabili ng Bitcoin noong taong 2021 kung saan ay nagkaroon ito ng mataas na presyo. Ayan. Ang masasabi ko rito ay talagang hindi po talaga ito yung tama na timing na mag-liquidate ng Bitcoin holdings natin. Kasi tataas pa yan. Napakaganda po ng fundamentals ni Bitcoin sa susunod na taon. Yan, biruin mo naman yung approval ng spot Bitcoin ETF nandyan pa. Tapos yung Bitcoin halving, tapos magli-liquidate ka ngayon dahil lamang sa magandang ayan, yung price surge, yung recent price surge ni Bitcoin nitong nakalipas na linggo. Kaya ayan, sayang. Kaya maraming mga analyst talaga na nagsasabi na yan, yung tamang take profit ay yan, sa tuwing aakyat ito ng todo kapag pagsapit ng bull market. Kaya ayan ang tungkol sa balitang ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.